ang wika na ating gagamitin ngayon ay Tagalog muna tayo. Sapagkat marami sa Luzon na sumusubaybay sa ating gawain, sa ating programa, na hindi nila naintindihan ang salitang Bisaya. Kaya Tagalog tayo at alam ko na kahit dito sa bandang Kabisayaan ay naintindihan ninyo ang salitang Tagalog sapagkat yung mga teleserye na pinapanood natin ay pawang mga Tagalog. Kaya naintindihan natin ang wikang Tagalog, kaya Tagalog tayo. Mga kapatid, gaya ng nasabi ko na ng maraming pagkakataon na ang ating kaligtasan ay nandyan sa gobyerno ng Diyos. Hindi ako mahiyang sabihin sa inyo na ang kaligtasan natin wala sa mga sikta. Nasa gobyerno ng Diyos sapagkat ang gobyerno ng Diyos ang nagtuturo ng lahat ng mga palatuntunan ng Diyos. Kung ito'y muling babalikan natin sa panahon ni Moses, yun ang tunay na gobyerno ng Diyos. Mabasa natin doon lahat ng katuruan ng Diyos. Itinuturo ng Diyos ang mga layunin, palatuntunan at mga utos na kung saan ay dapat ang mga Israelitas, mga Hudyo, lumakad sa batas na iyon. Yun ang gobyerno ng Diyos. Na sa panahon na sila ay lumakad ng maayos ayon sa batas ng kanilang pamahalaan, ang Diyos laging nakasubaybay sa kanila. Ang Diyos ay laging nakikinig sa kanila. Lahat ng mga pangako ng Diyos ay ibinigay sa kanila. Kaya nga, sabi ko sa inyo, na ang ating kaligtasan ay tunay na naririto sa gobyerno ng Diyos. Sapagkat kung titingnan natin ang mga aral ngayon ay iba-iba ang paraan ng doctrine. May mga nagsasaliksik na iniwan nila ang ibang mga paraan ng Panginoon. Kaya nga, paano nga maliligtas? Sa panahon ni Jesus Christ, sabi ni Jesus Christ, ang sumampalataya sa Kanya ay maliligtas. Ang sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng katuparan sa kautusan ng Diyos. Bakit? Sapagkat siya mismo ang tutupad sa lahat ng mga alituntunin ng Diyos. Yung paraan, yung batas ng kanilang gobyerno, si Jesus Christ ang tutupad. Subalit, ito'y hindi nangyari sapagkat hindi siya nakilala ng mga Hudyo, hindi siya nakilala ng mga Israelitas. Kung kaya inalis niya ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansa. Basahin natin sa Mateo. Ang talata ay 21, no? Kabanata 42 hanggat sa 43. Inito yung sinasabi. Sinabi sa kanila ni Jesus, kailanman bagay hindi ninyo nabasa sa mga kasulatan ang batong itinakwil ng nangagtatayo ng gusali
ang siya ring ginawang Pangulo sa panulok at ito'y mula sa Panginoon. At ito'y kagilag-gilala sa harap ng ating mga mata. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, alisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Kaya napakalinaw po, no? Yung sa Bible na imprimatur, inalis at ibibigay sa mga tao na makapagbigay ng sapat na bunga. Ibig sabihin, Christian people. Yan ang ibig sabihin nito. Christian country, Christian people. Kaya, alam na natin ngayon na wala na sa Israel ang panggobyerno ng Diyos. Kasi yung kaharian ng Diyos at gobyerno ng Diyos ay iisa lang. Alam na natin na ito'y wala na sapagkat kinuha at ibinigay sa isang bansa. Kung tukuyin natin ang bansang yan, ay Pilipinas. Sa maraming bisis natin na halungkat ng katotohanan ay Pilipinas sapagkat ang mga palatandaan ng isang bansa na bibigyan ng kaharian ng Diyos ay Pilipinas ang tanging makakasagot. Kung idaan natin sa sukat ng Panginoon, Pilipinas pa rin ang makakasagot. Kaya nga, dito sa Pilipinas tayo lumabas ngayon. Sa lahat ng bansa sa buong daigdig, walang nangangaral ng gobyerno ng Diyos. Sa Pilipinas lang, sapagkat sa Pilipinas ang sugo tungkol sa gawain ito. Kaya kanina mayroon tayong live sa Surigao. At itinuturo ko doon kung paano natin re-resolbahin ang banal na aklat ng Panginoon. Itinuturo ko doon kung paano at bakit ang banal na kasulatan ay solving problem. Paano gamitin ang sukat? Paano natin maunawa? Paano natin unawain? Para sa ganun ay malalaman ninyo ang panahon natin ngayon. No? Para alam ninyo, malalaman ninyo ang panahon natin. Bakit kaharian na ng Panginoon ang ipinangangaral natin? Bakit gobyerno ng Diyos na ito ngayon? Sapagkat kung titingnan natin ang sukat ay takdang panahon na ngayon. Ganito mga kapatid. Saan yung chop? Yung chop. Ganito, no? Ang bibigyan natin ngayon ng linaw, ito kasi ay dugtong kanina, no? Binigyan ko ng linaw yung Apokalipsis or yung Daniel 12, 5 hanggang 7. At yung tinatawag na appointed time of God. Appointed time of God na 2,520 years. Hindi ko muna ito ituturo kung paano ginamit ng Diyos. Paano gagamitin ng Diyos ang sukat. Ang ituturo ko na naman sa inyo yung kapanganakan ni Christ. Kasi it is very important na malaman natin sapagkat yan yung sukat ngayon ng kasalukuyan na ating panahon.
Yan yung sukat. Pero hindi natin malalaman na sukat yan ngayon kung hindi natin malalaman ang sukat kung paano ginamit ito ng Panginoon noon. Sa Daniel 9:24, ganito ang sinasabi. 70 sanglinggo ang ipinasya sa iyong mga tao at sa iyong banal na bayan. 70 sanglinggo. Yan po, no? 70 sanglinggo. Yung sanglinggo kasi, pagka sinabing sanglinggo, understand ay 7. Sapagkat yung sanglinggo ay composed of 7 days. 7 days yan. Kaya 70, ito yung 70. 70 sanglinggo, ibig sabihin, 70 times 7 ang sukat. 70 sanglinggo. 70 times 7. Ano ang laman dyan? Ganito ang sinasabi. 70 sanglinggo ang ipinasya sa iyong mga tao at sa iyong banal na bayan upang tapusin ang pagsalangsang at upang wakasan ang pagkakasala at upang linisin sa kasamaan at upang dalhan ng walang hanggang katwiran at upang tatakan ang pangitain at ang panghuhula at upang pahiran ang kabanal-banalan. Yan yung takda, yan yung sukat na kung saan ang Misayas ay isinilang. Ang Jerusalem ay pinaghandaan ng Diyos ng 70 sanglinggo para linisin sa kasamaan, dalhan ng walang hanggang katwiran. Ang tinutukoy diyan ay si Christ. Kasi yun ang time na si Jesus Christ ang mag-restore sa divine government of God. Yung sa panahon ni Moses. Yan yung ibig sabihin sa sinasabi diyan. Na si Jesus Christ ang mag-restore. Siya yung tutupad sa lahat na alituntunin. Kung yun ay hindi natupad ng mga Hudyo, ng mga Israelitas, ng mga Sadusyo, ng mga Parisyo, ng mga saserdote, si Jesus Christ ang tutupad doon. Kaya nga, lahat ng mga Israelitas at mga Hudyo na sumampalataya kay Kristo noon ay mapapatawad ng kanilang mga kasalanan. Maligtas sila mula sa kanilang kasalanan. Kasalanan laban sa divine government of God. Laban sa pamahalaan ng Diyos na hindi nasunod ng lubusan ng kanilang mga magulang, ng kanilang mga saserdote, ng kanilang mga ninuno, hindi nila nasunod. Si Kristo ang makasunod. Kaya nga si Kristo ang kaganapan ng kautusan kung si Kristo ay nakahari. Ang sukat noon, ito po yung 70 times 7, 70 sanglinggo. 7 times 0 equals 0, 7 times 7 equals 49. Kaya nga, 490 years. Kasi 490 days, mangyayari ito maging 490 years. Dahil yung isang araw, 1,000 taon. Isang araw, 1 taon. Ito tandaan ninyo mga kapatid. Ang pag-isip ng Diyos sa isang araw
mayroong isang araw na ang katumbas ay isang araw lang. Mayroon ding isang araw na ang katumbas ay 1,000 taon. Tandaan niyo ha, mayroon ding isang araw na ang katumbas ay 1 taon. Basahin natin sa Números 14. Números 14:34. Para may alam din kahit papaano, may alam kayo sa sikreto ng Panginoon. Ito yung sinasabi. Ayon sa bilang ng mga araw na iyong tinitiktik sa lupain, sa makatuwid bagay 40 araw, 40 araw. Sa bawat araw ay 1 taon, ay iyong tataglayin ang iyong mga kasamaan na 40 taon, at iyong makikilala ang pagsira ko ng kapangakuan. 1 araw, 1 taon. Kaya nga, magiging, ayan ang pagbilang ng Diyos na mayroong 1 araw, no? 1 araw ng Diyos, 1 araw lang din yan. Mayroon ding 1 araw na ang katumbas ay 1,000 taon. Mayroon ding 1 araw na ang katumbas ay 1 taon. Kaya mahirap ang kasulatan kung hindi maintindihan yan. No? May 1 araw na ang katumbas 1 araw din. May 1 araw na ang katumbas 1,000 taon. May 1 araw na ang katumbas 1 taon. Kaya kung hindi kayo marunong kung paano gamitin ito, wala kayong alam. Na nanahan kayo sa daigdig na walang alam. Kaya yung 70 times 7, 490 days, magiging 490 years. Yan yun. Ngayon, paano natin ito bilangin? Paano natin ito isipin? Ang gagawin mo, ituloy mo yung pagbasa sa Daniel City, Daniel 9. Tuloy natin kung paano ito in-explain ng mabuti. Sa 25 tayo, 9:25, iyong ang talastasin at bulayin na mula sa paglabas ng utos na isauli at itayo ang Jerusalem sa pinahira na prinsipe, magiging 7 sanglinggo. Yun. Magiging 7 sanglinggo. Kaya 7 times 7 equals 49. No? Imang talastasin at bulayin na mula nang mailabas ang utos na itatayo ang Jerusalem alang sa pinahira ng langis, para sa pinahira ng langis, magiging 7 sanglinggo. Magiging 7 sanglinggo. Kaya 7 times 7 equals 49. Sunod. 62 sanglinggo, ito'y matatayo uli na may lansangan at kuta sa makatuwid bagay sa mga panahong mabagabag. 62 sanglinggo. Pero mo, no? 62 sanglinggo matatayo uli. Ang magtatayo uli, yan pong pinahira ng langis. Yun. Pinahiran ng langis. Meaning, Christ
Yan yung magtatayo. Kailan itinayo? Pagkatapos ng 62 sanglinggo. Ilang taon yun? Yung 62 sanglinggo, 434 years. Sapagkat 7 times 2, 14. Carry 1. 7 times 2, 7 times 6. 42 plus 1, 43. Yan yung mga sukat na hindi alam ng mga saserdote noon. Hindi alam ng mga parisyo. Hindi alam ng mga sadusyo, yung mga high priest, matataas na mga saserdote, hindi nila alam, kaya napahamak tuloy sila. Biglang sumulpot si Jesus Christ, nangangaral, na ang pangaral ay may kapamahalaan, more than sa kanila. Kaya, napahamak tuloy sila. Kasi hindi nila alam yung kapanahunan ng daigdig. Yung pagbilang ng mga araw, hindi nila alam. Yun ang nangyayari. Sa atin, hindi na pwede yan ngayon. Because we are now in the time of resurrection. Hindi na pwede yun. Wala pa rin tayong alam. Paano natin makilala ang Christ? Yung Christ, brain yan eh. Yung pinahira ng langis, brain yan. Wisdom. Yung God, yung utos yan. Anointed. Pinahira ng langis. Kaya, kung hanggang doon lang tayo sa sinasabi na walang nakakaalam, ay parang pastor lang tayong ordinary dyan. Yung mga pastor na ordinary, yung mga ngaral na ordinary, yun ang pinagbabasihan. Walang nakakaalam sa araw at oras. Pinakadabis nilang talata, yung Matthew 24:36. Yan ang pinakadabis nilang talata. Ngayon, kung hanggang dyan lang tayo, ay para tayong walang kamalay-malay dito sa mundo. Kaya, dito makinig tayo para matuto tayo sa katuruan na bukod sa ibang pagtuturo. Tuloy po natin ang pagbasa. Dito na po tayo sa 26. At pagkatapos ng 62 sanglinggo, ito, mahihiwalay ang pinahiran at mawawala ng anuman. Ibig sabihin, mamamatay, papatayin. No? Mawawala ng anuman. At gigibain ang bayan, ang santuaryo ng mga tao ng prinsipeng darating. Si Muhammad ito. Kasi dalawa lang ang prinsipe. Si Ismail at si Isaac. Yan lang ang dalawa. Pero mahirap ito unawain kung hindi natin mapaliwanag ng mabuti. Kaya hintayin ninyo yung panahon, ipapaliwanag natin kung papaano. Yung Matthew 24, tapos na yan eh. Tapos na yan. Yun yung paglusob ni Muhammad noong 600, noong nilusob ang Jerusalem ni Muhammad. Noong 632. Yun yung paglusob ni Muhammad. Yung prophecy ng Matthew 24 ay tapos na yan. Naganap na yan. Mayroon na akong video dyan, kaso Bisaya yon. Kaya uulitin natin yan. Ipapaliwanag natin ulit kung bakit tapos na yan. Ang sinabi dito na naman, prinsipeng darating at ang wakas niyaon ay sa pamamagitan ng baha at hanggang sa wakas ay magkakaroon ng digma, mga pagkasira ay ipinasya na. At pagtitibay niya ang tipan sa marami sa isang sanglinggo at sa kalahati ng sanglinggo ay kanyang ipatitigil ang hain at ang alay at sa pakpak ng mga kasuklam-suklam
ay paroroon ang isang maninira at hanggang sa wakas ay pagkapasya ay mabubuhos ang puot sa maninira. Paano ba natin ito i-elaborate? Sinabi dyan, pagtitibayin ang tipan sa loob ng 1 linggo. No? Pagtitibayin niya ang tipan sa loob ng 1 linggo. Kaya 1 times 7 equals 7. Kalahati ng 1 linggo, yung 7 years ito, yung kalahati ng 7 years, 3 taon at 6 na buwan. Yan yung kalahati ng 7 years. Sapagkat, yung hatiin mo yung 6 na taon, 3 years yon. Dagdagan mo ng 1 taon para maging 7. Hatiin mo yung 1 taon, 6 na buwan. Kaya 3 years and 6 months. Yan yung kalahati. Mayroon ding natitira another 3 years and 6 months. Ibig sabihin, dalawang tag 3 years at kalahati yung 7. Ito yung kompetisyon na si Christ ay isilang, mangaral, at uupo sa luklukan ni David sa Jerusalem. Subalit nga, hindi nga alam ng mga Israelitas, kaya hindi ito naganap na siya ay uupo. Dahil hindi naman pwedeng manatili ang gobyerno ni Kristo sa isang bayan o isang bansa na hindi Kristiyano. Paano siya makapaghari kung hindi Kristiyano yun? Ngayon, paano natin ito masolusyonan? Paano natin mahanap ang solusyon nito? Ang sabi dyan, iyong ang talastasin at bulayin na mula nang ilabas ang utos na isauli at itayo ang Jerusalem. Alang sa pinahira ng langis, magiging 7 sanglinggo. Yung Jerusalem, itinayo muli simula noong 457 BC. Negative yun. Dito itinayo. Kaya, dito magsimula ang pagbilang ng 490 years. Kasi lahat yan, 490 years yan eh. Yung 490 years ay pinagbahagi ng Diyos yan yung 49, 434 at 7 sanglinggo. Ito, 490 lahat yan. Bakit? Tingnan mo ha, 434 plus 49 plus 7. Tingnan nyo. 4 plus 9, 13. Plus 7, 20. Kirito. 2 plus 3, 5. Plus 4, 9. Bring down 4. 490, ano? Yan yun. Yan yung sukat. Pinaghati-hati ng Diyos, 49, 434, at 1 linggo, 7 years. 49 years, 434 years, at 7 years. Pag sinama mo lahat, pinagsama mo, 490. Ngayon, paano natin ito susolusyonan para malaman natin kung kailan si Kristo isinilang, kailan din siya nangaral tungkol sa kaharian ng Diyos. Ganito yon. Yung 49, isa-subtract mo dyan. Kasi negative millennium yan, ha? Yan yung negative part. Ito yung positive. Yan. Positive ito, ha? Positive. Ito yon ang ito ay negative, ito ay positive. So,
Gawin natin itong 457. Yung 457, hindi yan lalagpas sa positive kasi negative yan eh. Hanggang dito lang yan. Ito yung 457. Para alam ninyo yan. Ito yung 457. Mula dito hanggang diyan. Yung 490, yung 490, magmula diyan, papunta dito. Yan yung 490. Yan. Bakit magmula dito hanggang diyan? Kasi, yung 490, nagsimula sa negative, down to positive. Kaya, 490, magmula dito, hanggang diyan matatapos. Yan yung 490. Ngayon, anong solusyon dito? Yung 49 years, ipabawas mo sa 47, kaya ang matitira dyan ay negative 408 BC. Dito natapos yung paggawa ng temple. Kasi 46 years ginawa yung temple. Plus 3 years nung sila ay umalis from Babylon to Jerusalem, kaya nagiging 49 years lahat. Yan yun. 46 years nila ginawa yung temple. Nung dumating sila sa Jerusalem ng taong 457, simula nilang itayo yung Jerusalem. Subalit, hinadlangan sila sa mga tao. Kaya nagtigil yung pagtayo hanggang sa sumulat si Dario na halughugin nila ang lagayan ng mga sulat sa Babylonia, doon sa Akmita. At doon nakita yung utos ni Cyrus the Great na itayo nga yung Jerusalem. Pauwiin yung mga Hudyo, yung mga Israelitas, at itatayo muli ang Jerusalem. Kaya 46 years plus 3 years equals 49. Kaya dito na itayo, dito na tapos sa 408 BC. Dito natapos. Kaya yung 457, bawasan mo ng 49 years, ang mangyari, ito yung 408. Papunta dyan. Yan yung 408 BC. Magmula dito hanggang dyan. Dahil 457, binawasan mo ng 49. Yan, 49 yan. Magiging 408 yan. Ang sabi dito, ito'y itatayo muli. Pagkaganap ng 62 linggo, ito'y itatayo uli. Ibig sabihin, yung Jerusalem na muling naibalik noong 457 BC, ay itatayo uli ng pinahira ng langis. Ibig sabihin pala, mawalang saysay pala yon. Bakit mawalang saysay? Kasi yung mga tao, yung mga saserdote na may hawak ng tipan na naroon sa Jerusalem, ay wala ng kabuluhan. Dahil sila'y tumalikod sa pagtupad ng batas ng Diyos hanggang sa sila'y nagkasala. Tinalikuran nila. Kaya may parapise na muling itatayo, na ang magtatayo ay si Christ. Ito hanggang diyan. Kaya hahanapin natin ito. Yan. Kung ilang taon ito mula diyan. Ang gagawin mo, yung 434, ima-minus mo dito yan. 434. Ito ay positive. Positive sign yan.
ito yung negative, ito yung positive sign. Bakit positive? Sapagkat bilang ito eh. Bilang ng mga taon ito eh. Walang sign ito. Sa algebra, pag walang sign, automatic positive. Yan yung rule. In every number, without sign is always positive. Yan yung rule sa algebra. Any number or every number or any number without sign is always positive. Kaya, ang rule ay ganito. To add two numbers having unlike sign, find their difference and prefix the sign of the greater number. Kaya, 14 minus 8 equals 6. Bring down 2, cannot be. Ibig sabihin, 26 ito. Ito ay 26. Ito yung tinawag na 26 ED. Magmula dito hanggang diyan, yan ang 26 years. Lumagpas ng 26 years. Yung 62 sanglinggo o 434 years, dito natatapos sa 26 AD. Dito sa panahong ito, binautismuhan ni Juan Bautista si Jesus Christ doon sa ilog River of Jordan. Sa panahong iyon, ang edad ni Jesus ay 30 na. 30 na si Jesus. 30 years old yun. Basahin natin sa Lucas 3:23. Lucas 3:23. Para malalaman ninyo. Lucas 3:23. No, Lucas 3. At si Jesus din nang magpasimula siyang magturo ay may gulang na 30 taon na anak ayon sa sinasapantaha ni Jose ni Eli. Yung edad pala ni Christ nang siya'y nagpasimulang magturo ay 30 taon o 30 years old si Jesus. Kailan ba nagsimula na magturo si Jesus? After sa bautismo ni John the Baptist. 40 days after na nag-ayuno siya, nagsimula siyang nagturo. Ibig sabihin, ganun din yung taon. Ganun pa rin yung taon. Ngayon, ang hanapin natin yung uno ng 30 ni Jesus para malaman natin kung totoo nga ba na negative 4 si Christ isinilang. Totoo nga ba? Kasi yun ang topic natin kanina eh. Yung nasunda nating video na live natin doon sa Surigao, ay ito po yung binigyan ng linaw kung bakit negative 4 si Jesus ay ipinanganak. Ngayon, itong sign ng 26 ay positive. Yun namang 30, positive yan. Kasi nga, any number without sign is always positive. Kaya automatic positive. Ngayon, papaano natin ito hanapin ang uno? Idaan natin sa algebra. Sapagkat kung hindi natin daan sa algebra, mali ang proseso natin. Paano ngayon ang algebra? Ganito ang sinasabi. To subtract number, mentally change the sign of the subtrahend and proceed to the algebraic addition. Yung 30 subtrahend, minuin yung 26. According to the rule, change the sign of the subtrahend. Ang sign niya ay positive, kaya maging negative. Lagyan natin ng close parenthesis. Yan yung sa rule natin sa algebra. To subtract number, mentally change the sign of the subtrahend and proceed to the algebraic addition. What is the algebraic addition? To add two numbers having unlike sign, find their difference
and prefix the sign of the greater number. Kaya 10 minus 6 equals 4. Prefix the sign of the greater number. Kaya ang sign is negative. That's why si Jesus Christ ay ipinanganak noong negative 4. Magmula dito, papunta yan ang 30. Kasi i-add mo yung 4 sa 26, 30. Kasi ito ay 4 yan eh, 4. Yan ang 4. Yan. 4 yan eh. Kasi 1 ng 26 yan eh. 4 plus 26, 30. Kaya tama na si Herodes ay namatay noong 4 BC kasabay sa kapanganakan ni Jesus. Ang mali kasi sa history ninyo, dahil si Herodes, inutusan niyang ipapatay yung mga bata, 2 years old pababa. Kaya may naniniwala na si Jesus Christ ay isinilang noong 2 BC. Paano mangyayari yon? Kung si Herodes ay namatay noong 4 BC, malayo pa ang 2 BC. Wala na si Herodes dito. Kung si Jesus ipinanganak dito, patay na si Herodes nung negative 4, sinong Herodes na nagpapatay kay Jesus? No? Sinong Herodes? Di wala. Yan yung palpak. Ngayon, ang sinabi, pagkatapos diyan, sabi diyan, pagkatapos ng 62 sanglinggo, mahihiwalay ang pinahiran at mawawala ng anuman. Kaya, ibig sabihin, yung pinahiran ang iaalay. Siya na yung iaalay uli sa handog na susunugin. Kaya, ito ay katumbas ng sanglinggo yan. Sa kalahati ng sanglinggo, hatiin natin ito, ibig sabihin ito ay 3 taon at 6 na buwan, magmula dyan, 3 taon din at 6 na buwan, kaya yung kabuuhan nito ay 7 years. Magmula dyan. Idagdag mo yung 3 taon sa 26 AD, pinatay si Jesus Christ noong taon 29 and 6 months. Dito siya pinatay. Yung 3 taon ito na natitira, tinapos ng kanyang mga apostol. Kaya, 6 plus 6, 12. 9 plus 3, 12 pa rin. Kaya 1 equals 3. 32 years and 12 months. Yung 12 months ay 1 taon. I-add mo sa 32, ang answer dyan is 33 AD. Ha? Kaya kung si Christ ay hindi pinatay noong 29 AD, 33 AD, siya ang mamuno sa gobyerno ng Diyos doon sa Jerusalem sa trono ni David. Kaya nga, sinabi ni Jesus, noong siya ay simula ng nangangaral, sabi niya, mangagsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Nagsimula siya sa 26. 7 years na lang sana yon. Mangyayari na yung inaasahan ng mga Israelitas na magkaroon sila ng walang hanggang na hari. Yung pinahiran ng langis. 7 years kasi 26 plus 7 equals 33 AD. Yan yun ang sagot dyan. Kaso hindi nila alam ito. Hindi nila alam kung paano i-resolve
Paano resolbahin yung Daniel 12, Daniel 9:24 hanggang 27? No? Hindi nila alam ito eh. Kaya nga, sabi ni Jesus Christ sa mga Iskriba at Parisyo, sabi niya dito sa Lucas 12:54 hanggang 56, sinabi niya, at sinabi rin naman, no? At sinabi rin naman niya sa mga karamihan, pagka nakikita ninyong bumangon sa kalunuran ang isang alapaap, ay agad ninyong sinasabi uulan, at gayon ang nangyari. At kung humihip ang hangin, ang hanging timugan, ay sinasabi ninyo iinit na maigi, at ito nga'y mangyayari. Sabi ni Jesus, kayong mga mapagpaimbabaw, marunong kayong mangagpaaninaw ng anyo ng lupa at ng langit. Datapwat bakit di ninyo nalalamang ipaaninaw ang panahong ito? Yun. Ang ibig sabihin ni Jesus ito, bakit hindi nila kayang ipaaninaw yung mga high priest, yung mga saserdote na nauuna sa kanya? Sila ang may hawak ng tipan. Sila ang unang nakakabasa nito sa Daniel. Pero hindi nila kayang ipaaninaw. Na kung naapaaninaw nila, malalaman nila na si Christ pala yung kanilang papatayin. Yung kanilang binabato, yung kanilang pinagbibintangan kung anong-ano. Kasi makikita nila sa sukat na si Christ ay ipinanganak noong -4. Kaso, ang nangyayari, naniniwala sila na may Christ na darating, pero walang nakakaalam. Basahin nga natin yung paniniwala nila tungkol kay Christ sa Juan. Sa John 7, mababasa natin dyan sa Juan 7:27. Gayunman, ay nakikilala namin ang taong ito kung taga saan siya. Datapwat pagpariton ng Kristo, sino may walang makakaalam kung taga saan siya. Kaya nga, yung paniniwala ngayon na walang nakakaalam, hindi na bago yan eh. Doon pa yan sa mga Hudyo, sa mga Israelitas, at mayroon na yung paniniwala na walang nakakaalam. Kaya kawawa tayo kung nakapokus tayo doon sa walang nakakaalam. Dahil pag may nangangaral na magtuturo sa atin ng mga sukat na panahon para ipaalam, ay pipilitin talaga ng isip ng tao na walang nakakaalam kasi nga may nakasulat. Ganun din sila. Kaya tuloy, iniwanan sila ng Diyos. Instead na sila ang may hawak ng kasulatan, sila ang may hawak ng tipan ng Panginoon, pero iniwan sila ng Diyos. Dahil hindi nila alam. Ganito mga kapatid, ang panahon noon. Ngayon, sabi ng Panginoon sa Ecclesiastes 1:9, ganito naman ang sinasabi. No? Ecclesiastes 1:9. Yaong nangyari ay siyang mangyayari. Yaong nagawa ay siyang magagawa, at walang bagong bagay sa ilalim ng araw. Sa English, the thing that had been, it is that which shall be, and that which is done, is that which shall be done, and there is no new thing under the sun. Yaong nangyari ay siyang mangyayari. Ibig sabihin, kung nangyari ang ganito, mangyayari din ito ulit.
Kasi yaong nangyari ay isang mangyayari. Yung sukat nito ay susukat din uli ng Diyos. Pero ang hindi mangyayari dito yung Christ na pinapatay, yung si Jesus. Dahil pagbalik ni Jesus ngayon, hindi na siya papatayin. Paghihiganti na, paniningil doon sa mga taong pumaslang niya dati. Pero yung sukat, ganun pa rin. Yaong nangyari siyang mangyayari. Ang tanong, saan na yun mangyayari? Kailan mangyayari? Yo? Kailangan alam natin eh. Kailan mangyayari, saan mangyayari. O ito yung sukat. Kasi sabi doon nga, yaong nangyari siyang mangyayari. Yaong nagawa siyang magagawa. Walang bagong bagay sa lalim ng araw. Eh, paano natin ito alamin? Ganito lang kasimple mga kapatid. Kanina kung naalaala ninyo yung video natin, 2 araw, no? Pagkaganap ng 2 araw, muling bubuhay niya tayo, sa 3 araw ay ibabangon niya tayo at tayo'y mga bubuhay sa harap niya. Yan yung Oseas 6:2. Yun ngang isang araw, 1,000 taon sa tao, kaya magiging 2,000 taon yan. Kung sukat ng pagbabatayan natin, doon mo bibilangin sa 457, kaya ang answer dyan is 1543. Kung alalahanin natin, isipin natin muli, sa taong ito, pinangalanan ang ating bansa sa pangalang Pilipinas. Nasa inyo na yan, no? Kung paano ninyo tanggapin ang aral na ito. May 18, 1543, ang ating bayan o ang ating bansa ay pinangalanan sa pangalang Pilipinas at ito ay nagiging nagiging formal na pangalan sa ating bansa. Before kasi naging Pilipinas tayo, ang dami-daming pangalan ng bansa natin. Pero hindi sila hindi sila tinanggap. Ito ang naging totoo. Ngayon, sabi ni Christ, ibigay ang kaharian ng Diyos sa isang bansa na magkakabunga ng mga bunga nito. Ibig sabihin, maging Kristiyanos. Kaya tanong ko sa inyo, naging Kristiyanos ba ang Pilipinas? Dito sa part of Asia, naging Kristiyanos. Ayon sa kasaysayan ng ating manunulat, Pilipinas or Philippines is the only Christianized nation throughout of Asia. Mayroong nagsabi na hindi daw ito only. Marami na daw doon. Hindi doon tayo pumunta. Umalis kayo sa Pilipinas. Doon kayo sapagkat yung bansa na maging Kristiyanos, simula sa 1543, yan ang bansa na binigyan ni Kristo sa kaharian ng Diyos. Kaya nga, from 1543, dito magsimula uli yung 490. Kaya nga, yung dadalhin mo yung 49 years. Ilagay mo ang 49 years dyan, ang answer dyan is 1592. Yun. Ano ang kasaysayan ng 1592? Ito na yung simula ng pagiging Kristiyano sa bansa natin. Dahil noong 1568, March 21, tinanggap sa anak ni Humabon na si Topas ang alok ni Miguel Lopez de Legazpi na maging isang Kristiyanos. Kaya simula noong 1568, wala nang puas, wala nang tigil ang mga Kastila na sila'y magpadala ng mga misyonaryo din sa bayan natin, sa bansa natin, para ma-develop na maging Christian ang ating bayan, ang ating bansa. Simula noong 1568. Sapagkat noong 1588,
gumawa ng royal decree si King Philip II of Spain. Sabi niya, ang sabi niya doon sa royal decree niya, yung yung ano ba yun? Yung sinasabi na ilaganap yung Christianity sa buong bayan, sa buong Pilipinas. Nakalimutan ko kasi kung paano sinabi. Hindi yung threaten to excommunicate, yung kay ano yon, emancipated all, hindi yun, emancipated all slave in the Philippines, hindi yun eh. Basta gumawa siya ng royal decree si Philip II noong 1588. Kaya noong 1591 inanunsyo ni ng isang Santo Papa sa Roma na si Gregory XIV. Sabi niya, threaten to excommunicate all those who would not liberate their slave, para maging maluwag ang pagdevelop ng Christianity sa ating bayan. Yan yung purpose noon. Pagdalhin mo uli yung 434 years na 62 sanglinggo, ang answer dyan is 2026. Ito yung reenactment ni Jesus Christ na nangyari doon sa Jordan. May bautismo dito sa 2026. Pagdagdagan mo yan uli ng 7 years, ang answer dyan is 2033. Kung tanggalin mo yung 20, ang mabilin ay 33. Ito yung mangyayari dapat. Na si Christ ay magiging hari ng walang hanggang pagkahari doon sa Jerusalem. Ngunit, sapagkat nga hindi siya nakilala ng mga Israelitas, kaya naghintay siya ng 2,000 taon, kaya nagiging 2033, para ganapin ang lahat ng mga yung divine government of God. Dito magsimula yung divine government. Pagka 2034, ito na yung divine government of God sa ating bayang Pilipinas. Simula na dyan na may isang panghalaan sa Pilipinas na mga saserdote ang mamuno. No? Ano ito? Wala na? Hello? Wala. Kaya, yan mga kapatid, na wala na yung live natin. Natapos na yun. Yan yung natin, yan yung ibinabahagi ko sa inyo na malalaman ninyo ang totoo na sukat ng Panginoon. Babalik ako mamaya, hindi na pala, kasi time of rest, no? Hanggang alas 6, mag-alas 6 na tayo, 15 minutes na lang para mag-alas 6 na tayo. At muli, maraming salamat sa inyong panonood, at babalik tayo sa linggo ng gabi, bukas mayroon tayong live sa mga radyo na naman. Magandang hapon sa inyo.